Anong sa tingin mo na yung pinaka paano mo siya aalagaan? Paano mo ipe-present yung mundo sa kanya, parang gano'n? Kasi knowing na parang hindi ka lumaki ka sa isang broken family. Kasi yun yung lagi, meron akong kaklase dati na never niya daw papatawarin yung tatay niya 'pag nakita niya. Pero paano 'pag ikaw kapag hindi mo kasi pinatawad, parang ang hirap maging tatay din. So, ikaw paano 'pag nagkaanak ka na ng sarili mo? Paano mo ipa-present yung mundo sa kanya? Paano ka tatayo beside him, parang gano'n? Ako, 'pag nagkaanak ako, ang gusto ko lang naman hindi siya hindi niya makuha yung stress na nakukuha ko. Yung para bang na talaga, 'no? Hindi kasi talaga, pangarap ko yun yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since, naging mahirap sa akin kunin para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan lahat. Hindi niya kailangan na-experience yung kahirap, yung trauma. Yung pamamanipulate. Akala ng mga tao, porket lalaki ka, hindi ka na mamanipulate. Hindi ka na-abuso. Pero yun, gusto ko lang na magawa niya kung ano yung gusto niya, yung maging kontento siya. Yung parang hindi niya kailangan intindihin kung ano yung, hindi niya kailangan intindihin yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko i-teach, pero hindi niya kailangan sumunod sa yap ako kung hindi niya gusto. Yun yung sa akin. Hindi niya kailangan i-bear lahat, kasi binibear ko nga lahat para in the future. Alam mo yun? For sure naman makita ng bata na, or yung family ko, na kaya ko and masaya kami. Gusto ko lang talaga bibigay yung full attention ko. Siguro pag nagka-family doon mag-iiba ng konti yung mga gusto kong gawin. Kasi gusto ko lang ng normal. Gusto ko lang na may love, may respeto para sa bata and sa magulang, without having them to force it. Alam mo yun. Give them what they need. And malagaan ko lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi naman, well, minsan may pagka-fancy rin, gano'n. Pero at least, masasabi ko na sa akin mismo ako, nag-work hard ako para maibigay lahat yun. Ayun, ayoko lang maipasa yung lahat. Hindi nyo na kailangan malaman lahat, every bit of pinagdaan ko. Hindi niya kailangan matrauma agad, hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta lumaking masaya, lumaking, siguro masasabi ko, malayo sa kung ano yung personality ko at kinalakihan ko. Ayun, kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo lang na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Kasi sabi ko nga, I didn't choose to be like this. Pero wala yung buhay, ito yung pinili para sa akin Pero ngayon, tinatry ko talagang mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative traits ko. Gusto kong sabihin, I don't know, pero cringy man, proud ako sa narating mo ngayon. Parang, I mean, it's not a very easy road. Pero regardless man kung ano yung
nafe-feel mo, kung may mga negative ka man nagagawa. Kahit ako, I'd be honest, may mga bagay na naiinis ako na mga ginagawa mo. For sure, ikaw rin, may mga bagay na naiinis ka. Pero, knowing your story, knowing na ilang taon tayo magkakasama, so sabihin na proud ako sa mga naging decisions mo and proud ako na tumatayo ka sa sarili mo pa. Regardless kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon. Yun lang. And, pero uulitin ko, mag-relax ka lang. Kasi, Monday, we'll run out of time. Di ba kasama eh. Ako, wins na ako. So, with all that, meron ka bang short bio for the listeners about the use of time? Siguro huwag na sayawin sa ano. Huwag na sayawin. Hindi. Ako, wala akong masasabi na feeling kong syempre lagi nilang ma-apply sa buhay nila. Pero yun, totoo yun, do what works for you eh. Kasi hindi mo naman mapipilit lahat yan. Yung sa akin lang, siguro yung based on my experiences. Syempre, katulad dun sa akin, gusto ko laging fino-force yung sarili ko well, that's not a good thing, pero siguro kung kaya nila gawin yung mga bagay na gusto nila nang medyo mas mabilis, gawin na nila. Kasi kung ayaw nila magkaroon ng regrets, or at least if gusto talaga nila may mag-change sa buhay nila, you have to take risk. And it's okay na magkamali. It's okay na yun nga, sabi ko, minsan okay lang, mapapahiya ka, sasagot ka or what. Minsan, may mga ganun talaga eh. Ako, hindi ako proud sa mga ginagawa ko palagi. Hindi rin ako masaya sa mga pagkakamali ko. Pero what matters is, for me, natuto ako dun sa experience ko na yun. Kung ano man ako doon, malayong-malayo na ako sa kung ano ko ngayon. Yun yung pinipili ko everyday is I always choose to be better. And hindi mawawala sa akin yung commitment na yun. Kung hindi man ganun kabilis for the others, sa totoo lang, ang makapagsabi lang nun is ako rin. Kasi yun nga, sabi ko, may listahan nga ako ng goals ko eh. May mga times lang na talaga, syempre, hindi mo kaya lahat gawin. Pero it's okay. Yung pacing, ikaw din makapagsabi niyan. Yun lang. May importante, kahit paano, tayo eh, alive tayo eh. Importante, nakakain tayo ng gusto natin, or kahit kung hindi man. Alam mo yun, ang importante, nakakahinga, nakakaano. At kahit paano, with that, parang, yung nakaka-survive ka palang everyday, okay na ako dun. And nakikita mong may reason pa para tumawa kahit buong araw mo or buong week mo or a month mo bagsak na. Basta may reason para kahit paano mas maging masaya ng konti. Huwag natin i-take for granted lahat. Yun. Lalo na yung mga family natin. Thank you so much everyone. Thank you for listening to our podcast. We hope na marami kayong natutunan sa mga na-share namin, especially sa story ni Josh for today. And ayun, thank you for listening sa pieces ng aming life na we hope na-inspire namin kayo, or at least may nakuha kayong aral na ma-apply nyo rin sa inyong mga buhay. And ayun, this is Time First. Maraming salamat po.